Ang simula, dahil sa concern sa pasimula pa lang ng career ng kanyang identical twin, pumayag na rin si Luisa na siya ang magtungo ng Singapore at sumama sa natanguan at di na maikakansela pang cruise ng kapatid. Pero nayanig pati bahay bata ni Luisa nung imbes na female acquaintance, ang nobyo nitong si Adrian Benaventura ang sumundo sa kanya sa airport paglapag ng eroplano. Lalo siyang nanigas nung batiin siya nito ng isang toe-curling kiss. Hindi naman sana mahirap magpanggap na nobyang in love dito dahil mahal niya talaga si Adrian mula pa noong una niyong nakilala 2 years ago. Ang hindi madali ay ang gagawin niyang pagharap sa lalaki matapos itong matuklasan ang panloloko niya. The cruise touted 5 different sports in the 3 different countries. Roughly 6 days and itatagal niyon. 7 kung isasama ang overnight hotel accommodation sa home port nito sa Singapore. Habang iniisip ni Luisa kung anong kakaharapin niya, naaalala niyang usapan nila ng kapatid na si Mia. Sunshine Cruise. Luisa Castillo had slowly repeated nang marinig ang official name noon. As in, seryoso? Sunshine Cruise? Oo, Sunshine Cruise, as in C-R-U-I-S-E. Exasperated na sinanghal ni Euphemia Mia Castillo ang nakatatanda by 5 whole minutes sa Malajosa sa kagandahang Castillo sisters, who incidentally also happened to be the Castillo twins. Bale, magsisail kayo from Singapore on day 1. Abiso ni Mia na waring memoryado ang travel itinerary para sa Singapore showcase ng Sunshine Opal, ang kulang-kulang na week-long luxury cruise na ninigalo nito sa kanya. Tanghali ng day 2, nandun na kayo sa Penang, Malaysia. Pwedeng magliwanaw buong araw sa Phuket, Thailand on day 3. May captain's ball pa sa loob ng barko kinagabihan. Sailing, more sailing. Tapos mini-stay sa Singapore on day 4. Malacca and Kuala Lumpur on day 5. Back to this Singapore to disembark on the afternoon on day 6. And voila! Balik bansa ka na, Louie? Ngumiti ito. Yung iting nagpo-project ng katapatan at saksakan ng charming. In other words, ngumiti si Mia sa paraang kaya lang i-pull off ng isang born artist or ng isang commercial model to be more specific. Sa ngayon, modelo pa lamang, hanggat di pa dumarating ang maalamat na break kung saan gagawing household name ang pangalang Mia Castillo sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang parehong ngiting iyon ang pinambenta ng kakambal sa soft drink, sa diet iced tea, sa chewing gum, sa laundry detergent, sa widely popular na cup noodles na sinigang na bangus flavor, at sa samot-saring iba pang mga produkto na itinampok sa mga patalastas na pinagbidahan nito mula nang tuluyang mag-drop out sa college upang puspusang karirin ang pag-aartista. And as if to emphasize that point, may bahabol pang catchphrase si Mia. Libreng-libre, sulit na sulit, and absolutely no strings attached. Pexman. Smile, peace sign, project. Ngunit dahil kilala at kasakasama nito sa loob ng 24 na taong pamamalagi nito sa daigdig, hindi kagad na uto ang iting iyon si Luisa. Libreng-libre, sulit na sulit, and absolutely no strings attached ito? Ulit niya. Then, ba't ako ang pinababiyahe mo papunta ron? Bakit di na lang ikaw magpunta, Aber? Umiling-iling si Mia. Gusto ko sana, kaso baglang may pinasa sa akin tong bagong racket si Ate Weng eh. Si Weng na ang tunay na pangalan, Wenceslao Gapas, ang talent coordinator ng kanyang kakambal. Ang masaklap, na-confirm ko na sa friend kong Singaporean na sasamahan ko siya dun sa cruise. She sighed. Kung aatras ako sa usapan, baka magtampo pa naman sa akin yun. Sa lagay na yan, aatras ka nga talaga, hindi ba? Medyo nalitong tanong ni Luisa sa puntong iyon. Bakit naman ako aatras? Gayong makakapunta naman ako. Sa makahulugang tingin ginawad sa kanya ng kakambal, tahasang ipinahiwatig ang tinutumbok ng dalaga. Or to be more precise, may ubod ng gorgeous na babaeng kamukhang kamukha ko na pwedeng sumipot sa cruise at magpanggap bilang ako? Gets mo na ba, Louie? Nagets niya. At dahil hindi kailanman kayang tiisan ng kapatid, gaano man kabaliw ang ipinapakiusap nito, sa huli napapayag din ito si Luisa na sumakay sa plano.
and by extension, sumakay sa eroplano some 3 days later at matapos ipangakong bibili ng pasalubong para sa mga kaopisina niya sa DC. Seeing as nag-vacation leave siya on mega short notice, pasalubong ang ginamit niyang punuhol para ma-approve iyon ni Sir Ren, ang head designer ng kanilang team. Kung kaya't eto ko ngayon, hinuha ng dalaga, habang pahapyaw na dumudungaw sa labas ng bintana ng eroplano sa concrete runway na pinaglapagan. First time makachempong mag-VL after 3 years at all expenses paid trip pa. Pero kailangan ko naman magpanggap bilang si Mia. Eksaktong 4:45 ng hapon, Sabado ng malaluhati at matiwasay na naglanding ang PAL Flight number 136 sa Changi International Airport. Kulang-kulang 3 oras tumagal ang biyahe. Kasing bilis lang nang inilalagay ni Luisa sa bus tuwing mapagtitripang dumayo sa bahay ng kanilang ina sa Batangas City. Of course, Luisa Castillo pa rin siya sa rehistro ng mga pasero ng airplane. Ang IDs, passport, credit card at iba pang mga kakailangan ng papeles sa kanya rin. Ngunit ang cellphone niyang naka-roaming, inarbor niya kay Mia. Dinala rin niya ang calling card at isang ID pati na ang Mastercard at Blackberry nito. Mia Castillo na ang pangalang tutugunan niya sa sandaling tumapak siya sa lupa sa labas ng airport. Ito rin ang ipang check-in ng dalaga sa hotel kung saan magpapalipas muna siya ng gabi bago sumakay sa cruise bukas ng hapon. At kapag nakipagkita siya kay Miss Kylie Chen, ang Singaporean friend ni Mia na isang modelo rin kagaya nito, sisikapin ni Luisa ang alalahanin ang mga kinuwento ng kakambal ukol sa colleague at manalangin na hindi nito mahalata na iba siya sa tunay nitong kakilala. Standard operating procedure. Given na ilang beses na rin siyang nagpapauto, napapayag na makipag-switcheroo kay Mia. Pero nakakapanibago ha, patuloy na panambit ni Luisa sa sarili. Nilisa niya na ang kinaupuan. Pumanaog mula sa eroplano kasabay ang ilan pang mga pasahero doon. Usually, pag pinagbabalat kayo niya ako bilang siya, hindi ka nais-nais ang appointment na pinapadalo niya sa akin. Like that time, naimbitahan si Mia ng isang DOM na politiko sa isang charity ball sa probinsya. Wala namang sinubukang gawing kababalaghan sa kanyang matanda, pero amoy panis na chiko ito at talaga namang in love yata sa sariling boses dahil walang preno ang bibig kung magsalita. Or ang isa pang unforgettable incident, para kay Luisa at least, nang mapilitan siyang kumanta sa harap ng mga dating ormates ng kapatid dahil natalo raw to sa isang pustahan last year at nangako ng special number ngayong taon. Special number na ang sumagot ay si Luisa, masquerading as Mia, through a perfectly terrible, that is, rendition ng awiting Basang-basa sa ulan ng AGs. Sa lahat-lahat, gayunpaman, hindi maikakaila, nakakuha ng enjoyment si Luisa sa pagpe-pretend na siya ang nakatatun ng kapatid. Ilan nga bang pinapanganak na may parehong mukha, parehong boses, parehong hubog ng katawan? Ilan nga ba ang sinilang na hindi lamang twins, kundi identical twins dito sa mundong ibabaw? Gaya ng kakambal, 38 biden ang cup size ng dalaga, slim, at relatively matangkad ang pangangatawan para sa isang dalagang Pilipina sa taas na 5'7". Perfect oval din ang hugis ng kanyang mukha. Bilugan din at mapupungay ang kanyang mga mata. Bagaman sa kaso ni Luisa, na ikubli ang dalaga sa mga ito na makakapal na lente ng suot niyang salamin. Nearsighted silang pareho, pero mas malubha ang sa kanya. Katamtaman lamang ang tangos ng kanyang ilong. Naturally pouty at rosy pink din ang kanyang mga labi. Taliwas sa madalas i-portray sa mga nobela at pelikula. Hindi tahasang magkaiba ang kanilang ugali. Distinct ang personality silang dalawa. True, but they weren't exactly polar opposites. Kapwa sila palabiro at masiyahin. Lubhang mabusisi sa pananamit at may kinalakhan ng hilig sa chichacorn, corn bits, boy bawang at iba pang brands ng tostadong buti ng mais. Yun nga lang, whereas may pagka-acerbic ang sense of humor ni Mia, si Luisa ang tipong madaling matawa sa kakatwang mga bagay-bagay at mag-crack ng jokes na may corny daw. Oo nga't pareho silang particular pagdating sa clothing. But while Mia favored dresses and skirts that were more often than not may kataasan ng hemline, the better para i-show off ang kutis porselanang legs nito at handa ring magtiis mamulikat sa 4-inch heels kung kinakailangan.
Hindi hamak na mas praktikal ang taste ni Luisa sa pananamit. Pero chic pa rin. She would opt for dress shirts and high-neck blouses na kadalasang itiniterno sa hip-hugging slacks. Very infrequently na pagtitripan din niyang mag-skirt, pero just above the knee lang. Ever. Ang pinakamaikli niyang naatim na isuot. Bilang isang pattern maker at aspiring designer sa DC, isang clothing label na ang product line ay primarily formal and business attire. You could say that more or less suited si Luisa sa kanyang trabaho. And other than the previously mentioned fact na die-hard loyalist siya ng Chichakorn, as opposed to Mia na nag-switch ng allegiances, hence sa Boy Bawang bilang favorite kutkutin nito. May mangilan-ngilan pang aspeto sa kanila na magkaiba man, hindi gaman ganap na magkasalungat. Kumbaga sa inumin, pareho na ng cafe au lait. May halong hazelnut nga lang si Mia, habang si Luisa asukal na may konting vanilla. Kumbaga sa chicheria, si Mia ang chili cheese flavor na Boy Bawang at siya naman ang orihinal na garlic. Kumbaga sa merienda, ang kanyang ate pansit malabon, samantalang palabok espesyal si Luisa. Palabok. Bunsod marahil ng mga katakam-takam na alegoryang nabanggit, bigla na lamang kumalam ang sikmura ng naturang dalaga. At dahil ever, sadyang sutel ang acoustics ng pahamak niyang tiyan, it was loud enough para marinig, hindi lang ng ilang mga tao roon sa baggage claiming area ng airport. Inexorably mortified, sinikap ni Luisang deadmahin ang mildly curious looks na ginawad sa kanya ng mga ito. Sa may pakana ng conveyor belt, isang chubby na ginang ang napangiti. It was a good-natured smile. Walang bahid ng mali siya o kahit hiyang-hiya, nginitian din niya ito. At least, hindi ka na utot, iha? That smile seemed to say. Oo nga po, no? Ang siyang tahimik na tugon niya roon. Still, kakatuwang isipin. Sa dinami-rami ng pupwedeng kainin doon sa Lion City, pagkaing Pinoy pa ang unang hahanap-hanapin ng kanyang palate. Dapat kasi umuo na siya sa inaalok na sandwiches. At bottled water ng mga stewardess sa flight kanina. Nagkalaman pa sana kahit papaanong kanyang bituka. Oh well, pwede naman siyang magpakabusog mamaya sa hotel pagka-check-in niya. Kinuha niya ang kanyang mga bagahe, making a mental note na itago ang tag kung saan nakasulat ang kanyang pangalan at contact details mamaya at kampanteng nagpatuloy sa kanyang ibang dapat pang asikasuhin papalabas ng CIA. Nagsiserve kaya sila ng palabok sa Sheridan Hotel? With that thought in mind, and blissfully unaware of the surprise waiting for her at the airport's main entrance, Luisa headed off to the customs. By nature, Adrian Buenaventura was not a man of surprises. Mas komportable siya sa mga bagay na planado at predictable. Mas palagay ang loob sa isang buhay na dinumero at tumatakbo according to schedule. Which was why he wondered, and not for the first time, mula nang mag-taxi siya patungo sa Changi International Airport, kung ano ang nakain niya at nagawa niya to. Ito, being ang pasya niyang personal na sunduin sa paliparan, si Mia, his girlfriend of nearly a year and a half, nang walang pasabi o pasubali sa dalaga. On impulse, wala lang, bigla lang niyang naisip, habang papauwi ng maaga mula sa paghabol na conference na kailangan niyang daluhan. A day and a half before officially going on vacation leave with a said girlfriend. The next thing he knew, he was telling the cab driver na iba na ang gusto niyang puntahan. Make that Changi International Airport instead, please, Shansheng. Kung kaya eto siya ngayon, nakabang sa gate 12, still in his charcoal gray business suit and penny loafers, naghahandang salubungin ang kanyang largely unsuspecting na kasintahan sa sandaling sumulpot to mula sa arrivals. Taliwas yon sa napag-usapan nila na magkita na lang at 6 p.m. sa Sheridan Hotel pagkatapos ng flight ng dalaga. Surpriser, in other words. Ang tanong po mga kaibigan, tahimik na dugtong ni Adrian sa sarili. At kung makukursurpresa nga kaya siya, smiling wryly to himself. He surveyed the steady drove of people. Arriving at the main entranceway, and if I did the surpriser, for once, kung magugusto niya itong pagka-spontaneous ko. Not by much. Wala ultimong nag-iba sa forma at itsura niya mula nang huli silang magkita a year before. Precise at maigsi pa rin ang tabas ng kanyang maitim na buhok na kahit pasumping na suklayin niya, may pasaway na forelock na lumalaylay sa kanyang noo. Di pa rin lumalagpas sa 5'9" ang kanyang height.
Physically fit pa rin siya at athletic ang katawan. Salamat sa tennis at infrequent basketball games na sinasalihan niya with his other colleagues in the company. Architect pa rin siya sa Kangji Conglomerate, isang multinational building and construction firm na naghahandle ng projects both in the Middle East and Asia Pacific. Same old Adrian, walang ipinagbago. Maliban sa ngayon ang pinakaunang araw na muli silang magkakatagpo in 12 months when he finally decided something out of the blue at subukan sorpresahin ng dalaga. Matagal-tagal na rin siyang kinakantsawan ni Mia tungkol sa pagka-boring kuno ng kanyang way of life. May 1 taon lang ang tanda mo sa akin, pero sometimes it feels like 10 years, was how she had once put it. Gwapo ka nga lang and definitely a whole lot easier on the eyes. Tinawanan lamang niya noon yun, taking the comment in stride. Kung mataas-taas ang level ng pag-antipatiko niya. Teenager ka pa rin kasi kung kumilos. Yon ang ire-retort marahil ni Adrian doon. Pero dahil hindi siya ganap na antipatiko at dahil siyang tunay na mahal na yata niyang kasintahan, natiling tikom ang kanyang bibig sa anumang mapanodyong salita nito. And in truth, ang pagkamasayahin at medyo childlike na kakulitan ni Mia ang lalo naka-attract sa binata. That time na nagkita silang muli sa isang bar sa Taguig noong sa Pilipinas siya naka-base. She had kissed him then, malamang natuwa at amused dahil hindi magawang patulan ng pag-aalaskang iyon at maingat namang inakbay ni Adrian ang makinis na balat nito. A couple of months later, inassign siya ng Kangji sa layout ng East Wing ng isang itatayong ospital sa Dubai. 8 buwan siyang nanatili sa Middle East hanggang ilipat sa Oida Skyrise account sa Singapore. And finally, matapos ang ilang linggo ng careful planning at pag-a-adjust sa pareho nilang admittedly hectic schedules, here he was, waiting for Mia, his sweet, beautiful girlfriend, para simulan ang kauna-unahan nilang get-together after 1 year of phone calls, emails, and online chats, wondering if she would be the same old Mia sa personal. Walang ipinagbago, o kung si Adrian pa in fact ang masurpresa kapag nakita muli ito. Passengers for Flight 162 to New York, please proceed to Gate 11. Inulit pa ang anunsyong yon sa salitang Mandarin at sa 3 pang ibang mga lengguwahe. Sa gitna ng alingaw-ngaw nito, matamaan ng binata ang pamilyar na figura ng isang babae, tall, lean, and still breathtakingly gorgeous as ever. "Mia!" he called, waving his hand. Waring natigilan. Lumingon ito sa kinaroroonan ni Adrian. Bakas man ang bahagyang pagkalito sa mukha ng dalaga, agad na napawi yun na makilala siya. Smiling, he jogged closer para tulungan tong bitbitin ng mga daladala nitong bagahe. "Adrian?" Medyo bewildered na bati ni Mia sa kanya. "Look, I'm afraid you're early," pakli niya. "I came to pick you up." Magaan na patuloy ng binata, stating the obvious. He lovingly pinched her cheek. "Nax, ang cute mo pala kapag nabibigla. I know we're supposed to meet at the Sheridan this evening, pero maagang nag-adjourn ng directors namin sa firm today. Since na-confirm ko na bumaba na yung flight mo," he proclaimed, a self-satisfied smirk punctuating the sentence. Napagpasyahan ko na sunduin ka. Hindi niya mawari kung bakit, subalit di na natagalan bago lubos na masorpresa si Mia. Nang sa wakas may tugon ito, ang tono sa pananalita ng dalaga hesitant, maingat. Naani mo nagugulumianan pa rin. Is that so?" sabi nito. "Yup. So anong say mo ngayon, ha?" That blank look again. "Ha?" Spontaneous. Pumakli doon si Adrian. Beaming at her shyly, proudly, hinawakan niyang kanang kamay ng dalaga at pinisilyon. "I did something spontaneous for once. Type mo ba? Or would you settle for the same old boring Adrian na maswerte naging boyfriend mo, Mia?" At the mention of her name, mistulang nakawala sa pagkatameme ang kausap. Actually, Adrian, panimula nito, ngunit kung ano man sanang idudugtong doon ni Mia, kagyat na naputol ang hagka ng binata ang mapupula nitong mga labi. Isa yung halik na matagal na niyang binalak isalubong sa kasintahan. Gentle, yet at the same time firm and sincere, to make up for the entire year na hindi sila nagkasama. It was a kiss that he left a buzz on his lips, the scent of jasmine. Nagbago siya ng pabango, fresh and enticing in his nose, and a sudden, albeit unsurprising, ache in his groin. Nang humiwalay siya rito para makahinga,
He noted with satisfaction na namumula at mamasama-sa ang mga labi nito, na napapikit din si Mia in the heat of their kiss, at wari ngayon lamang muling natauhan sa kung nasan sila at ang mga iting pinukol sa kanila na mga nagdaraang tao. "I've missed you," bulong ni Adrian sa dalaga, looking deep into those familiar brown eyes, mga matang makikilala niya kahit saan. Mga mata ni Mia Castillo, ang babaeng kanyang pinaka-kinabamaliwan sa buong daigdig. What a complicated way to start our story. Pero sabi nga, everything happens for a reason. May dahilan kung bakit kinailangang magpanggap ni Luisa bilang si Mia, na girlfriend ni Adrian Benaventura. Huwag kayong bibitiw, ating tutunghayan ang mga susunod na pangyayari sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po!